Sa karugtong ng ating kwento, inaakala ng Serena na ito talaga si King Jisok dahil meron itong hawak na metal at mayroong malakas na life force para makatagal ng ganito sa ilalim ng tubig. Nakiusap pa siya na protektahan nito ang katahimikan ng seafloor. Sinabi niya pa na nangangako siya sa ngalan niya bilang hari ng dagat na si Herin. Ibibigay niya ang lahat ng meron siya. Ang pangalan ng Serena ay si Herin, ang hari ng karagatan na may danger level SSS+. Ngunit sinabi rin nito na ang mukha nito ay medyo ginawa ng tao na malupit. Siya daw ay kaawa-awa. Habang bumubula pa ang bibig nito na parang pilit na nagrereklamo sa kanyang narinig. Sinabi ng Serena na huwag siyang magpabula dahil ito ay lalong nagmumukhang pangit. Napansin ng Serena ang papalubog na malaking barko at malapit na sa kanila. Kaya sinabihan niya si Peerless Swordsman na manatili. Agad siya nitong hinayla at niyakap na halos damaykit ang mukha nito sa dibdib ng Serena. Binalaan pa niya ito na kapag ito ay gumalaw ng bayulente ngayon, ay malalagutan siya ng hininga hanggang mamatay. Habang nakaturo pa ito sa itaas, sinabi niya na ililigtas niya ito kaya manatili itong kalmado. Winasiwas nito ang kanyang daliri na parang pinapaikot, at nagkaroon ng malaking ipu-ipo ng tubig sa kanilang paligid. Malakas itong sumigaw ng Abyss Willful, kung saan ang lahat ng mga kagamitan at mga nawasak na parte ng barko ay tinangay ng malakas na ipu-ipong tubig. Nagkaroon ng malakas na pagsabog, kaya naman agad na niyakap ng Serena si Peerless Swordsman upang maprotektahan. Pagkatapos ay nagbuntong hininga siya at sinabi niya na mukhang naharangan naman niya ito ng maayos. Sinabihan niya pa ang inaakala niyang si King Jisok na may utang ito sa kanya. Dahil hindi ito umiimik at sumasagot sa kanya, tinanong niya ito kung meron bang masakit sa kanya. Nagulat pa siya at napasigaw nang nakita niyang namumula ang mukha nito at umaagos ang dugo sa ilong. At sinabi niya na halos mamatay na ito, nagtatanong kung bakit maraming dugo ang lumalabas sa kanyang ilong. Nag-alala ang Serena at sinabi niya na sa tingin niya ay kailangan niya itong i-mouth to mouth. Ngunit para sa kanya ang paghalik sa ibang tao na mukhang pangit, lalo na ito ay isang halik at kanyang unang pagkakataon, ay mahirap tanggapin. Bahagya pa siyang napaiyak at napaluha at sinabi niyang hindi. Ipinatatag niya ang kanyang puso bilang isang hari ng dagat na si Herin. Para sa kapalaran ng seafloor, didepende ito sa inaakala niyang si King Jisok. Hinawakan pa niya ang mukha ng lalaki at bahagyang nagbuntong hininga habang iniisip niya na kailangan niya itong tiisin. Pagkatapos, agad niyang inilapit ang kanyang mukha sa namumulang lalaki. Nagkatitigan silang dalawa habang lumuluha ang Serena sa kanyang harapan. Nang pumikit na ito at susubukan na siyang halikan, biglang nagliwanag ang buong katawan ni Peerless Swordsman na kulay berdeng enerhiya. Kaya naman napatres sa takot at gulat ang Serena. Pigil na pigil ang paghinga ni Peerless Swordsman na nagpapakita ng hindi kaaya-ayang mukha, kaya lalo pang natakot ang Serena. Pinagsigawan pa nito na sobra itong pangit. Nadismaya naman si Peerless Swordsman nang marinig ito at napangiwi. Pagkatapos ay pumikit, halos lumalabas ang kanyang luha at sipon sa ilong. Ilang saglit lang ay agad na itong kumilos at nagkaroon ng guhit ng berdeng enerhiya paitaas. Habang pinagmamasdan ito ng Serena, sinabi niya na ito ay babalik na sa kalupaan. Napapatanong pa siya kung hindi ba ito ang taong hinahanap niya na si King Jisok. Sinabi niya pa na maswerte kung ganoon. Nalipat ang eksena sa ibabaw ng karagatan kung saan lumulutang ang nasirang barko na mayroong mga nakatayong tao. Ilang saglit lang ay lumitaw dito ang kulay berdeng enerhiya at nagpakita sa kanila si Peerless Swordsman na halos nakahandusay at basang-basa. Napasigaw pa ang lahat na nahanap na nila si Peerless Swordsman. Sumisigaw pa ang isang lalaki na humihingi ng tulong. Ngunit nagkukunwari lang pala ito at agad sinipa si Peerless Swordsman habang sinasabihan siya na magising at tumayo. Napaubo naman at napaluwa ng tubig si Peerless Swordsman sa lakas ng pagkakasipa sa kanyang tiyan. Kaya naman nang nagkamalay siya ay agad niyang kanilyuhan ang lalaki at sinabihan itong bastardo sa paggamit ng kanyang paa bilang CPR. Nagulat naman ang lalaki at nagtataka kung bakit siya ay perpektong ayos lang. Alam ba raw niya kung gaano na siya katagal sa ilalim ng tubig? At bakit buhay pa ito?
Sinabi naman ni Peerless Swordsman na sa tingin ba niya ay mamamatay siya sa karagatan. Nagsalita ang isang lalaki na may hawak na baril na hindi na siya makakita ng anumang senyales ng mga nakaligtas. Sumangayon ang isa pang lalaki at sinabing tumigil na sila dito. Sinabihan pa nito si Peerless Swordsman na may utang siya sa kanya. Binanggit niya pa na ang kanyang rap skill ay talagang maaasahan sa oras ng ganito. Ang lalaking ito ay si Chuck Obi, isang space mage na may antas 962, isang SSS tier. At ang kasama nito ay si Pandang Soup, isang holy swordsman na may antas 948, isa ring SSS tier. At si Tempest, isang holy shooter na may antas 950, isang SSS tier. Tinuya naman ito ng isang lalaki na umaaktong mataas at makapangyarihan kahit na ang kanilang barko ay lumubog. Ngunit sila lang ang nakaligtas ng walang pinsala. Sila lang ang guild dito na kayang lusubin ang 6 na hari mag-isa, ang kanilang lakas ay totoo. Sila ang Grassroot Guild. Tinawag ni Peerless Swordsman sina Chuck Obi, Tempest, at Pandang Soup. Nanginginig itong nagtanong at naalala ang mga oras na sinabi sa kanya ng Serena na sobra siyang pangit para halikan. Umiiyak pa siyang nagtanong kung talaga bang pangit siya. Naguluhan naman ang tatlo habang nakikita nilang umiiyak siya na parang naging mistulang bato. Sumangayon ang tatlo at pinagdikdikan pa. Sinabi ni Tempest na oo at sinabi naman ni Pandang Soup na talagang pangit, kaya naman napamura na lang si Peerless Swordsman at sinabihan silang mga bastardo. Nalipat ang eksena kung saan sa isang lugar sa sahig ng dagat, patuloy ang paglalakbay ng bida sakay ng ulo ni Granturis. Habang nakamasid si Yuna sa paligid ng karagatan, sinabi niya na ito ay talagang kakaiba, at bakit maraming mga sirang barko sa ilalim ng dagat. Sinabi ni Doro na parang sinadyang may magpalubog nito. Sabay silang lumingon kay King Jisok habang sinasabi ni Yuna na nakakakuha siya ng isang mapanganib na pakiramdam, ngunit si King Jisok ay kalmadong kumakain. Sinabihan niya ang lahat, hindi ba sila masyadong walang pakialam? Niyaya naman siya ni King Jisok na kumain din ng watermelon, sinabi niya na hindi ba summer event ngayon. Marahil nagpapatuloy ang labanan sa pagitan ng mga user at mga halimaw ng dagat. Kung ito ay bakas ng mga laban na iyon, naiintindihan daw niya ito. Ngunit sinabi ng Dolphin na mayroong mas kaunting mga labanan kaysa sa inaasahan. Nagtaka si King Jisok at nagtanong kung talaga ba. Sinabi ng Dolphin na ang Reyna ang nagsabi sa kanila na magtago kaagad at huwag gumawa ng problema. Pagkatapos nilang makita ang isang SSS level na halimaw na napabagsak ng isang pag-atake ng maaga, ang lahat ay natakot. Kinuwelyuhan naman siya ni Doro at nagtatanong tungkol sa mga nasirang barko at kung sino ang umatake sa mga ito. Hindi agad sumagot ang Dolphin kaya sinabi ni King Jisok, kung hindi ito kagagawa ng halimaw ng karagatan, sino ang may gawa nito? Sa labas ng kanilang sinasakyan ay may sumusunod sa kanila na isang malaking balyina. Pagkalipas ng ilang sandali ay agad itong umatake, nagpakawala ng kulay pulang enerhiya at tumama sa ulo ni Granturis. Halos nagtalsikan sila sa loob at napapatanong si King Jisok kung anong nagyayari. Nagtanong ang nakasakay sa ibabaw ng balyina kung tinamaan ba nila ito. Sumangayon ang tauhan at sinabi nila sa boss na nagawa nila. Nagtanong pa ang boss kung nasisigurado ba nila na si King Jisok ito. Kinumpirma ito ng tauhan dahil sa nakikita nilang ito ang dinosaur head at hindi sila nagkakamali. Ngumisi ang babaeng ito at sinabi niya na ngayon ay nag-modify ito ng isang submarine at sumilip sa ilalim ng tubig ng palihim. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na palubugin ito sa susunod na atake. Agad namang sumang-ayon ang kanyang mga tauhan at tumawa habang pinupuntirya ang ulo ni Granturis. Sinasabi pa ng babaeng ito na alam niya ng lubusan ang mga lalaki na kagaya nito, mga user na maling iniisip na palagi silang mas malakas at mas matalino kaysa sa regular na user. Habang nakaupo ito at nakangisi, sinabi niya na maraming mga malalakas na regular na user na sadyang hindi interesadong magpakitang gilas tulad nila. Ito ay si Dog Hunter Kana, isang poacher na may antas 924, SSS tier. Habang nakatingin sa monitor kung saan nandoon ang sasakyan ng ating bida, sinabihan niya si King Jisok na paalam. Sabay bilang, 3, 2, 1,
Isa. Bago pa niya mapindot ang button, ay agad tinamaan ang kanilang sasakyan ng Mecha Beam ni Gran Turis. Halos natakot ang lahat ng kanyang tauhan pati na siya sa nangyaring pagsabog. Inulat pa ng isang tauhan na ang kaliwang bahagi ng submarine ay kalahating nasira at sila ay lulubog na. Habang pumapasok ang tubig, hindi makapaniwala si Kana sa nangyayari. Galit na nagtatanong si King Jisoo kung sino ang mga bastardong iyon na biglang umatake sa kanila. Pinagsigawan pa niya na kailangan niyang mahuli ang mga bastardong iyon, kaya sinigawan niya agad si Gran Turis na mag-transform. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata. Abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga videos.